Ako po pala si Reverend Father Richard Mayo ng Apostolic Vicariate of Taytay, Palawan. Nasa parting north kami ng Palawan. At ako po ay 1 taon at 2 buwan na sa pagkapari. And this is the first time na nakapag-experience ako ng Congress. Kasi the last time, yung first Congress ay seminarista pa lang ako noon. And we were also here. Kami yung nag-serve sa mga liturgical celebrations. At siguro yung masasabi ko lang, yung personal experience ko, parang kung sasabihin ko sa salita natin, parang yung tinatawag natin hindi mo masya maipaliwanag. Yung unang-una, yung saya. Pangalawa, yung experience mo, yung personal encounter sa Diyos. Kasi pambihirang mangyari yung sa aming mga pari na sinasabi nga kapag ikaw ay seminarista ka pa lang, ang dami mo experience with God. But when you become a priest, dahil sa dami ng trabaho, yung demand ng ministry, most of the times nakakalimutan natin yung ating personal parang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. At ngayon siguro this is the first time na sabi ko nga I have attended this Congress, parang muli kong naramdaman yung personal encounter ko with God. And the last time ko kasing naramdaman ito nung ako'y nagre-retreat bago ako ordinahang pari. Ngayon ko muling naramdaman yung init, maliban sa init ng espiritu, sinasabi nga yung kakaibang pagdalaw ng espiritu. Nakikita at naramdaman ko rin dito yung tinatawag nating camaraderie ng kaparian sa buong Pilipinas. And I personally met yung mga paring hindi mo nakikilala by name, but because of the camaraderie, yung kapatiran ng kaparian, mararamdaman mo rin sa kanila na you belong to the family. Parang although na 1 taon at 2 buwan pa lang ako sa pagkapari, naramdaman ko na yung presensya ng aking mga kapatid na pari na para bang tanggap na tanggap ka sa pamilya ng kaparian. At siguro para sa ilan pang mga kabataan o mga lalaking kabataan na nagnanais din pumasok sa buhay pagpapari, siguro ini-encourage ko yung bawat isa na subukan. Kasi minsan, the more na nag-hide tayo, yung pag tumatago tayo, the more na naman tayong tinatawag ng Diyos. Sabi ko nga yung personal kwento ko na after my graduation from theology, hindi ako nagpa-ordain agad. Parang 2 years muna akong naglagalag, trying to hide from the calling of God, trying na para bang iwasan ko yung sinasabing tawag ng Diyos. But at the end, sabi nga, when God calls you, you can't but answer His call. Yung parang ganon. So ito yung parang fulfillment ng, ngayon pala nakikita ko na fulfillment ng buhay ko bilang isang pari at masasabi ko rin na hindi ko pinagsisihan kung ano man yung naging desisyon ko sa buhay. At dito ko napatunayan at dito ko naranasan sa Congress na ito kung gaano kasaya yung maging isang lingkod ng Diyos at kung gaano kaligaya yung maramdaman mo na mahal ka ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang, sa kabila ng lahat ng mga kasalanan nating nagagawa, sapagkat yung grasya ng Diyos ay palaging nasa atin. Yung biyaya ng Diyos ay ibinibigay niya sa atin, tayo na lang kung paano natin pupunuan at kung paano nating mararamdaman at dadamhin yung grasya ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. So siguro sa huli, para sa mga kabataang lalaki na ibig pumasok sa seminaryo, subukan ninyo. Huwag ninyong hayaang mawala yung pagkakataon na ito. Huwag ninyong hayaan na yung grasya ng Diyos ay palipasin natin. Subukan nating try to answer this call and at the end, mararamdaman mo at lalo mong mararamdaman na mahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Maraming salamat po at sa aming local dialect, matamang salamat kanindong tanan.